sir. So after you compute and calculate the transformer capacity, both in residential, commercial, and industrial, tapos nakapag-balance na kayo, no? There is a need for you to huwag kayong tanga, makinig kayo sa akin kasi tuturo ko kayo kung paano nyo gagawin yung design nyo. Huwag yung puro kopya kasi hindi nyo alam, ha? Kahit medyo nahihilo ko gagawin ko para sa inyo. Punta nila kayo na, borrow a ballpen, please. Pero ballpen ko. Pag nagtuturo, makinig para matuto kayo. Hindi sasabihan nyo ako. Thank you. Okay? Mag-compute kayo ng tinatawag na single line diagram. So, tatlo yung klase ng load nyo, kaya dapat gumawa kayo ng single line diagram for residential, commercial, and industrial. So, sa residential load, di ba binalance nyo yung transformer? Sir. Yung tatlo. Sabi ko, i-balance nyo yan ng phase A, B, at saka C. So, kinakailangan equal siya. Kung 500 yung phase A, dapat 500 lahat yan. Hindi pwedeng ikanga yung isa ay 200, yung isa ay 700, tapos yung isa ay 1,000. Cannot be. Kaya nga ang tawag sa kanya balancing. But, there is what we call a discrepancy. So, pwedeng magkaroon ng konting discrepancy when it comes to balancing ng transformer ng residential load nyo. Okay? So kapag ka na-balance nyo na yun, you decide on what phase you are going to connect them. Katulad dito. Diba? Sa transformer number 1 na meron 500 kVA, nakakonect siya sa phase A. Diba? Ang connection niya, phase A. So sa phase A, yun lang ang nakakonect. So, pagka may nakakonect na gano'n, ibig sabihin, sa phase A siya nakakonect. But, if you're going to check, yan. Yung transformer number 70, nasa phase B na siya. You need to put, okay, you need to put, Jump. something like that. A connection. Kasi yun ang alam natin eh. Diba? Yun yung alam natin, nung nag-aaral tayo, na ito nakakonect ito dito. Kapag ka walang dot na ganyan, ibig sabihin, hindi siya connected doon sa particular na yun. And then, you also need to calculate kung nasaan yung iba pang transformer, tulad niyan. Okay? Nasa phase siya. Pero, in the long run, you will notice that kung may nagtinapareho na 333 kVA na transformer number 42 nakakonect siya sa phase A. So nagkataon lang, itong batang ito, nung ginawa niya yung single line diagram na ang kanyang transformer 1 to 15 nakakonect doon sa phase A. It does not follow na dapat sunod-sunod, no? Hindi ibig sabihin na dapat sunod-sunod. Okay? Pwedeng yung 1, 2, 3 nakakonect sa phase A, yung 4, 5, 6 sa phase B, and so on. Okay? As you have seen, meron akong naipakita rito na ayan. Diba? Na kahit sabihin mo nandun siya sa transformer 42, nakakonect siya sa phase A. Tinatawag. So you have to present it. You need to balance it. Kaya nga, di ba, yung last na itinuro ko sa inyo, after your computation ng residential transformer, commercial transformer, at saka ng industrial transformer, you have to balance it. Not unless na i-balance nyo siya, hindi kayo makakapag-compute yung susunod na step. Kaya kung wala pa kayo nakukumpute na transformer, sorry na lang kayo, marami kayong dapat abutin. Okay? So, ito, yung commercial load naman. So, walang problema kapag na commercial load, kung 300 kVA yan, computed mo,
nahati lamang yung tatlong 300 kVA, yung tatlong leg ng 300 kVA into a 3-phase. Like for example, kung 3-phase kasi yan, kung transformer yan na 300 kVA, ibig sabihin, for example, delta siya. Example na yan, hindi pa natin pinag-usap. Kaya ay parang another ball pen, hindi ko masyado gusto itong ball pen na to. Copy yan. Thank you. So, ibig sabihin, alam natin yung basic. Meron kang A, meron kang B, meron kang C na tinatawag. Okay? So, ibig sabihin, ito yung phase AB. Ito yung phase BC. Ito yung phase AC. Okay? The transformer. So, ibig sabihin, kung yung transformer, let's say for example, 55, meron siyang 300 kVA. So, hindi laging 300 kVA yan. Yung iba, 150, iba 200. Okay? So, ibig sabihin, nakakonect siya dito na meron ka dito 100. 100 din dito. At 100 din dyan. Ngayon, kung 200 kVA yan, then you have to divide it into 3. So, ibig sabihin, magre-reflect dito, yung tinatawag na yung 200 divided by 3. Kung ilan man siya. Ito yung single line diagram na kinakailangan nyo gawin kapag kayo ay nag-balance ng transformer. So it's the same thing pagdating sa industrial load. Okay? Ganun din sa industrial load. Kung 1,500 kVA niyan, ibig sabihin 500, 500, 500 ang nakakonect sa kanya. Okay? Klaro tayo doon? Sir. So that's the single line diagram. Sir. After you compute the single line diagram, kinakailangan mag-compute kayo nito. Sir, dun sa sir, primary side configuration po is delta na yun, sir. Ha? Di na namin nilalagay kung delta connection or yun. Hindi. Nasa ano na yun, nasa milaan ko na yung kung ang gagawin niya is step down or step up. Nasa ano yun. Okay? Bakit kinakailangan gumawa ng tinatawag na single line diagram? Because you are going to create and compute for the primary line computation. So kung tatlo yung load mo, tatlo na naman yung primary line computation mo. One of which, yung sa residential. So sa residential load, ito yung balance. Okay? Ibig sabihin, nung na-balance niya yung residential na to, okay? Yan, ginawa niya yan. So, ibig sabihin, yung pinaka-total dito sa huli, lumalabas na ito yan. Ibig sabihin, each phase, meron siyang equivalent of 1832 or 1832 kVA sa residential. Yun. Kaya kailangan nyo siyang i-balance, hindi pwedeng hindi. Okay? That is why you are going to use only the capacity of the transformer based on the standard table. Kaya merong standard table na single phase transformer, merong standard table na tinatawag na three-phase transformer. Okay? So you need to do that. So calculate kayo ngayon at 85% power factor, magko-compute kayo. Okay? Actually, puro circuit to lang ito. Okay? Tapos mag-assume kayo ng voltage and so on. Lahat. Okay? So, magkakaroon kayo ngayon ng generalization. O, meron akong table na binigay sa inyo. Gamit kayo ng 105 and so on. Sundan nyo yan.
So you are going to do the same thing pagdating sa commercial load. Space. Tama Inductance. pa yun. Yes. Inductance. Ano ibig sabihin nito? Inductance na siya. It's the distance Spacing. ng wire. Okay? Ito yung wire 1. Sabi na natin. Ito yung wire 2. So, ibig sabihin, yung pagitan ng dalawa is 80 inches. Okay? Yun ang pagitan nila. So, hindi pwedeng para siyang sampayan. Ang tawag. Sino nagkaroon ng transmission and distribution? Sir George. So, tinuro niya yung geometric mean distance. Okay, wala akong problema doon. Ito yan. Doon yan. Tinukuha yan. But I'm going to give this to you para meron kayong guide. Ha? Sir, yung sa primary voltage dun sa unang page po, sir, 13.8 po talaga yun, sir, yung susundan namin. Again? Yung primary voltage po, 13.8 po talaga, sir. Yes. Kasi yung sabi niyo po is, yung sa dumadaan na transmission line sa 34.5 kV. That is from the power plant. Eh, hindi naman kayo mag-create, hindi naman kayo kukonect mula sa power plant eh. Kasi from 34.5 kV, ibababa yan sa 13. Okay? Hindi tayo kukonect sa power plant. Iba yun. Okay? Kasi sa power plant, bago kayo makakonect sa power plant, kailangan dadaan muna kayo ng switch yard. The switch yard will be going to decrease yung 34.5 kV into 13 kV. Tinatawag. Kaya kung nanonood kayo ng tinatawag na ng Superman 2, kung nanonood kayo ng Superman 2, yung hindi yung original na, yung bago na, yung mas pogi yung bida na tinatawag. Kaya natatawa eh, yung nakikita ko eh. Diba? Tapos yung ginawakan niya yung dalawang transmission line na gano'n, connect niya. That's the switch yard. Ibig sabihin, that's the switch yard. Ibig sabihin, diba? Yung switch yard niya, yun yung susupply ng kuryente doon sa buong area na yun. Pero, it was supplied by various type of power plant. Pwedeng solar, pwedeng hydro, pwedeng geothermal, pwedeng nuclear. Kaya lang doon siya sinusynchronize. Kaya nga meron tinatawag na sa distribution and transmission, meron tinatawag na synchronizing factor. Merong synchronization. Yung sinabing synchronizing factor, there is a certain degree wherein the various type of or the various amount of the voltage will be synchronized into one single voltage. Kasi hindi tayo pwede maglabas sa commercial, sa industrial, at saka sa residential ng iba't ibang klase ng amount ng voltage. Pero nanggagaling ang voltage sa iba't ibang amount. Depende yan sa type ng prime mover. So, siyempre, kung nuclear yan, mas mataas. Kasi yun yung prime mover mo, chemical. Pero kung hydro yan, tapos meaning, lamang yan, konti. Kung solar farm yan, konti lang din. Kasi mga alternative yan. No doubt that the non-renewable sources of energy is much more greater ang ibinibigay na power or amount of voltage compared to renewable sources. The only difference is that the non-renewable sources of energy contributes greater impact in the environment kasi mas marami siyang waste na ibinibigay. Hindi katulad sa renewable sources of energy, lesser ang waste na ibinibigay. Okay? Pero, nare-renew yung energy. Okay? Lesser ang waste. Yun lamang yung pinagkaiba ng dalawa. Okay? So, your question, kung 13.8 ang gagamitin, yes. Ang gagamitin, yes. Okay? So, kinakailangan gawin nyo yan. I'll give this to you para at least meron kayong pattern and then kukumpit kayo ng percent reactance. This is already transmission and distribution side. It is no longer the side of the power plant. Kino-connect ko lang yung natutunan ninyo sa transmission and distribution, kino-connect ko lang yan sa power plant.
At kinoconnect ko lang din yung ibang topic na napag-aralan ninyo ay na yung natutunan ninyo. Katulad dito, diba? Saan ba yan kinukuha? Circuit to lang yan eh. Kasi power factor yan eh. Diba? Yan yung PD is equivalent to VI cosine theta. Ito yun eh. Ano Sir. ba natutunan yan? Sir. Ito oh. Sa commercial load na computation namin, sir, yung gamit namin na voltage is 34.5 kV. 34.5. Sa commercial load. Pero sa It's industrial, different type kasi ito residential ito. ito sir, Yung 34.5 kV kasi na ginagamit sa commercial at saka sa industrial, that is from the transmission line mismo na nanggaling sa power plant. Pero yung transmission line na 34.5 kV going to residential load, ibababa muna yon ng transmission line to 13.4. Okay? Yes, sir. Clear na? Yes, sir. Kung Yes, sir. yan, geometric mean distance. Kaya meron kayong primary line computation ng commercial load also. Ano ginagawa doon? Ito yung nahati. Diba? Nahati kayo. So, yung KVA total mo is 470 KVA. Hindi nyo kinakailangan kunin yung kwan. Hindi nyo kinakailangan kunin yung phase A, phase B, phase C. Hindi nga. It's the total na kagad. Okay? Kung yung agad yung total KVA niya for 3 phase, ano yung total KVA na yun? No? 470 KVA. So, ibig sabihin, eto, let's say for example, commercial yan. Ibig sabihin, yung total nito, eto, yung total niyan, 300, 400, hanggang kailan yan? Lahat yun. So, you don't need to do 50 yan. Ayan. Okay, lahat yan. Hindi na kinakailangan sabihin na natin na hinati mo to 100, 100, phase A, phase B, phase C. Hindi na. So, total lang. Since that is 3 phase, kaya ang gagamitin ninyo, yung total lang. Okay? Yun na lang yun ang gagamitin ninyo. So, pag nakuha nyo yan, ibig sabihin, yan. Ano na naman kayo? Circuito na naman kayo. KVA total, o diba? All over, eto. Saan yan? Yun yan sa apparent power. PA is equivalent to VI. Wala naman. So, yan yun. Kaya kung hindi nyo siya natutunan, kawawa naman kayo. Sir, Yes. sa lens, sir, mag-assume na lang kami sa lens, sir, no? Sa length. Yes. Kami na bahala sa lens. sir. Kayo mag-assume sa net, bakit ka mo? Let's say for example, yung, eto, reality. SM center point. Hindi naman siya nakakonect sa distribution pole eh. Saan siya nakakonect? Nakakonect siya sa 34.5 kV na tumatakbo along Aurora Boulevard at saka along Araneta Avenue. Sa Araneta Avenue, di ba, merong malalaking poste ng Meralco? That is what we call transmission pole. So doon nakatakbo yung 34.5 kV. Tinatawag. Kaya doon sila nakakabit. Pero walang residential transformer na nakakabit doon mismo sa 34.5 na yun. Nakakabit naman siya sa 13.8. Kaya ibinaba yun, tinatawag. Okay? Kaya itong length na to, you assume. Hindi natin alam kasi wala siyang standard na depende. Kung let's say for example, malayo masyado yung commercial load o kaya industrial load doon sa location ng transmission line. Okay, ng transmission pole. Okay, so maglalaro yun doon. Nagkataon na hindi natin kinakailangan kuwanan yung length dahil it gives a greater impact at saka variations kapag ka meron tayong length. Diba? Pagtunayan na natin yan. Yung length, nababago niya yung resistance. Yung length, nababago niya yung tinatawag na resistivity. Okay? So you need to do that. Okay? Compute ulit. Ganun ulit. Geometric mean distance. Paulit-ulit lang yan. Mahaba nga lang. And then, primary line computation for industrial load. Pareho rin. Yung ibigay. Sa inyo. Okay? Sir, saan po makukuha yung KVA expansion sir? Sa maximum gap sir, yung KVA expansion.
lugar. Okay. Saan daw galing yung KBA span? Tinatawag. Meron din sa commercial yan, di ba? Ibig sabihin yan, you are going to multiply yung total KBA, okay? Tapos doon sa tinatawag na distance na i-assume ninyo, dulen. Asan na yung distance kanina? Okay. I-multiply nyo yun. So kayo di ba nag-assume kayo ng distance? Yung tinatanong kanina, na L, mag-assume kayo doon. So pagka nakapag-assume kayo doon, ibig sabihin, kukunin niyo yung total KBA. Ano ba yung total KBA? Na-balance yan eh, free-phase yan eh. Diba? So kung na-balance mo yan, i-multiply mo yung assumed length na bibigay mo. Ito. I-assume ito. Doon nakuha yung tinatawag na KBA span. Bakit ka mo? Eh diba doon naman sa single phase transformer, nagkaroon din kayo ng KBA spanning. Yun nga lang, hindi natin consider yung distance ng pole to pole. Hindi ko na consider. Kasi pagka pinakonsider ko pa yun, siguro mga December na, hindi pa kita tapos mag-compute. Kaya sabi ko, i-diminish ko yun. Kaya pwede na matanggalin yun. Okay? So you need to calculate this. I-follow nyo lang itong pattern na to at magkakaroon na kayo ng computation. Sino nga hawak dito? Picture. Mamaya ko na picture. Okay? Yun yung requirement. Wala pa ako sa capacity ha. Single line diagram pa lang ako. At saka ano yung computation ng primary line computation. Wala pa ako sa capacity ng transformer at saka wala pa ako sa capacity ng generator. That is a requirement. Sino yung nasa Mindanao? Ikaw? Yung nag-iisa ka? O yan. Dire-diretso ka na. That is the requirements na kinakailangan para lang sa ganon pagsasama-samahin ko yung localities. So lahat ng taga Laguna, sasama-samahin ko. Lahat ng taga Rizal, pagsasama-samahin ko. Because you are going to create only one capacity of the power plant. Okay? So ibig sabihin, the next chapter pa yung computation. You do that first. Dahil pag wala kayo na compute, ibig sabihin, hindi totoo yung computation. Kasi for example, tayo, puro tayo taga Batangas. Tapos kayong tatlo, wala kayong ibinigay. Nag-assume na lang kami. Wala kayong ginawang ganon. Nag-assume na lang kami para lang matapos. Ibig sabihin, hindi reliable yung tinatawag na capacity ng generator at ng power plant na na-compute namin. Bakit? Eh absent yung binigay nitong tatlong to eh. Wala naman silang binigay na totoo na according to their computations. So hindi pwede. So, sabihin, that will be assigned to everybody. So kung nag-iisa lang kayo, katulad mo, go ahead. Walang problema sa akin yun. Pero meron, hindi ko matanda kung anong lugar yon na apat lang sila. Hindi ko matandaan. Basta apat lang sila. Yun. So, ang dali kong i-check yun. Tinatawag. Kasi apat lang yun. Medyo nahihirapan ako ng konti doon sa parang Batangas yata yun. Kasi ang dami nila. Sa kabilang section, ganun din. Sa A, ganun din. Sa B, ganun din. Okay. Pero magkakaiba yung kanilang preliminary survey of the load. Kaya no way na magkakaroon sila ng pare-pareho. Merong, hindi ko alam kung sino sila. Wala rin naman akong pakailan na alam eh. Merong hindi kumuha sa akin ng kuwan. Yung sinabit nyo before. Merong hindi kumuha sa akin ng B. Nandun doon. Pag hindi pa rin kinuha nyo sa akin hanggang mamaya, tapo ko na sa basurahan nyo. Kasi dagdag ka na lagi sa table. Ako na lang kukuha nun, sir. Ako na po na mag-distribute. Huwag mong kunin. Kasi ang pangit din. Mali. Okay, basura ko na lang. Kanina to? Picture naman na. Okay. Nasend ko na yan, matagal na. Kasi
gusto yung extra. Send ko na yun, matagal na, pero isa-send ko na lang ulit. Lower glasses din. Ito, sa notebook ko na nga. Sir, may final exam pa tayo, sir. Ha? May final exam pa po tayo. Kailan po, sir? Next week, sir. Hindi pwedeng hindi ako magbigay ng final exam. Kaya next week, ibibigay ko after ng tour ninyo. Tuesday, Wednesday, Thursday kayo, di ba? Yung walang kwentang tour. After nun, magre-resume ako ng lecture. Tatapusin ko yung lecture na hindi ko naman natapos kasi, di ba? And then magmula doon, magbibigay ako ng final exam. Kailan yun, sir? Yung final exam, sir? I will announce. Ito naman, tanong ng tanong kung kailan. Announce naman ako ng announce, di ba? Hindi ko naman kayo binibigla eh. Okay? Titinan ko muna yung kuhan. Sige, titinan ko pagkatapos kung paggrupo-grupuin yung bawat area, kung magpapadefense kami. Kasi gusto ni Sir Alan at ni Sir Lusa magpa-defense sa power plant. Kasi nga gusto nila yung andito, naka-inject kasi dito yung kuhan, naka-inject kasi dito yung various subjects ninyo. Katulad kanina, tayo kong binaboy, ito sa transmission to, yung geometric mean distance ito sa transmission to. Kaya lang kayo kay Sir George pagka mali computation nyo. Pero sabi ko sa kanila, tinan ko muna, baka magagawa na ako sa oras. Sabi ko kasi I'm planning to take my vacation. Sabi niya, hindi ka aatin ng graduation? Hindi. Sabi ko, ba't ako aatin ng graduation? Hindi mo titignan yung batch na to, di ba yun yung batch na favorite mo? Favorite ko sila, pero wala akong balang pahirapan yung sarili ko. Imagine mo bumisig ka na alas 5 ng umaga para lang pumunta ka ng PICC. No way. Ang hirap pagpaganda ng umaga, no? Tanong sa kanila. Okay? So, meron pa kayong yung computation na yan, tapos one more computation, yung plant capacity. Yun yung magkakagrupo na kayo. So, ibig sabihin, kung 5 sila na nasa, let's say for example, Laguna, 5 sila. Pagdating dun sa portion ng plant capacity factor na 5 sila, kinakailangan pare-pareho sila doon. Bakit ka mo? Kasi magre-reflect yung load mo, yung load niya, yung load mo, magre-reflect yung load. Nakikita nila yun. So, kung 5 sila, 5 yun na meron ganon. Ang computation. Okay? Klaro? Huwag na kayo matutulog kasi marami pa kayo dapat gawin. O, remind ko lang ha, yung nakipag-collaborate sa akin sa research, 2 pala yung bumabalik sa akin ha. Hindi ako magmamakaawa sa inyo na bumalik kayo sa akin at saka i-consult ako. Hindi ko gagawin yun. Pero pasensyahan tayo, pagka sinabi ni Sir Busa, bumalik ko sa'yo, nakapag-consult sa'yo, so hindi. Ibigay ko yun. Balik mo sa akin yan, ha? May lecture na ba dito sa kanila? Pero sa B, sa A ang pinag-gamit. Long sa amin, sir. Long yung sa inyo. Sa A, A4 pinag-gamit. After 5 lang. Bakit? Tapos na akong buko eh. Diba? Question? Answer. Reaction? So I'll see you on pwede next week, you know? Sa Tuesday. Sama ka na namin,
Para di maintindihan.